Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, pag-atake ng terror group sa Radisson Blu Hotel sa Mali, isa umanong game of power ayon sa isang propesor ng University of Bamako. At bilang naman ng mga patay sa naganap na landslide sa isang jade mine sa Myanmar, umabot na sa mahigit 100. Yan ang mga globalitang hatid ni Pauline Requesto. Ilang araw matapos ang pag-atake ng mga armadong grupo sa Radisson Blu Hotel sa Bamako, Mali, hindi pa rin matiyak kung sino ang may pakana ng pamamaril. Ito ay sa kabila ng pag-ako ng dalawang grupong may kinalaman sa terrorist group na Al-Qaeda. Ayon kay University of Bamako Professor Isan Day, isa umano itong game of power sa pagitan ng mga armadong grupo. Inaako umano ng mga grupo ang pag-atake nang sa gayon ay kilalanin ng mga otoridad ang kakayahan ng mga ito na makapinsala at maisama ang mga ito sa anumang negosasyon. Sa nakalipas na mga taon, patuloy na dumarami ang bilang ng mga armadong grupo sa Mali. Ito ay sa kabila ng mga military operation na inilulunsad ng ibang mga bansa. Sa ibang balita, aabot na sa mahigit 100 ang nasawi mula sa pagguho ng lupa sa jade mine sa Myanmar. Una nang ipinahayag ng mga otoridad na karamihan sa mga biktima ay small-scale miners. Nakikipagsapalaran umano ang mga minero sa pagsala ng latak ng minahan sa pag-asang makahanap ng kapirasong jade na maaaring ibenta. Samantala, nawawalan na umano ng pag-asa ang pamilya ng mga minero dahil nadaragdagan pa ang bilang ng mga namatay. Maliit na umano ang tsansang may makitang mga survivors matapos ang landslide dahil mga bangkay na lang ang nakikita ng mga rescuers sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Sa kasulukuyan, patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto.